Director Melvin Matibag. Sir, dito po sa naging latest post po, no, kagabi, itong si Congressman Leviste, binabanggit po niya, sir, na una, kayo daw po ay mentor po niya, at ikalawa, pinapatawad na raw po niya kayo dahil kayo daw po ay sumusunod lamang daw po sa utos. Ano pong reaction niya dito? Well, unang-una, hindi naman ako humihingi ng tawad dahil wala naman tayong pagkakasala. Isinasagawa lang natin kung ano yung mandato at nasasaad sa batas. Doon naman sa pagiging mentor ko siya at kaibigan nila, yan naman totoo. Pero dito natin makikita na tayo wala tayong kinikilingan, wala tayong tinitingnan kahit kaibigan natin o kakilala natin. Kung kailangan nating ipatawag at tanungin, magbigay linaw sa isang usapin, kailangan na gawin po natin yan. So sa akin po, ang masasabi ko lang dyan, sinabi ko na yan na no one is above the law. So ibig sabihin lang po nito, sundin natin yung batas. Bakit hindi daw po ipatawag si ES Ralph Recto kung siya daw po ay merong kaugnayan doon po sa naarestong talent manager? Hindi naman po yata tama na proseso yon sapagkat dito po sa ating pag-iimbestiga lumalabas ang gustong gawing biktima ay si Executive Secretary Ralph Recto. So yung mga pinangalanan po na maaaring may kinalaman o may hangarin na gumawa ng hindi maganda, sila po muna yung ating ipapatawag dito para magbigay po ng kaliwanagan. At gusto ko lang pambanggitin, pares po tayo rito. Pinapatawag po natin si Congressman Leviste at si dating Congressman Paras, hindi dahil sila ay sinasabi na nating akusado o guilty na sila, may kinalaman. Bibigyan po natin sila ng due process na tinatawag para may paliwanag po nila kung ano talaga ang kinalaman nila. Kung wala naman po at gusto nilang habulin yung mga taong nagpapangalan sa kanila rito, itutulungan din po sila ng NBI. Ng NBI. Ang kasabihan nga po rito, they're innocent until proven otherwise. So yung ebidensya po na meron ng NBI, base doon sa mga salaysay, ipapakita po at ihaharap natin sa kanila kung sila idadalo para magkaroon po ng kalinawagan ng kanyang mga kasagutan dito. Opo. Bilang panghuli din po, Director, nagpa-interview po kasi si alias Jen at saka itong si alias Ken. Sa inyo pong sipat, no, lalo na dito sa kay alias Ken, sa kanya mga naging pahayag, gaano po ito ka-importante, ka-significant sa ginagawa pong investigation ngayon ng NBI? Well, importante po ito, direct identification po na si Congressman Jing Paras ang kumausap sa kanya para magkaroon po nitong plano na hindi maganda kay Executive Secretary Recto. At siya rin po ang nagbanggit na sinabi nito ni Congressman Paras na ang magpipinas nito ay si Congressman Leandro Leviste. Kaya importante po na himayin at bigyan po ng katugunan lalong-lalo na ni Congressman Jing Paras yung mga naging pahayag po nitong ating pong talent manager na si alias Ken. Apo. Sir, huling hirit na lang po ito. Tugon niyo po doon sa mga sabi na ito po ay set-up, ito po ay kwento na may nagsasabi nga po daw na gawang Recto. So parang implying na mismong si ES Ralph Recto ang gumawa ng kwentong pong ito. Ano pong tugon niyo po rito? Sa totoo, logic lang po, no? Napakasimple. Yung pong yung na-interview po ninyo na alias Ken, na talent manager, wala naman po sigurong papayag na magpapakulong at ang kaso mo ay qualified human trafficking para lamang gumawa ng ganitong istorya. So, hindi po logical Mas logical po na masagot yung kanyang mga sinabi dahil nakataya po yung kanyang kalayaan din dyan. Although it's a separate case, pero itinaya na po niya dyan, siya na nagsabi Siguro dahil iniisip niya na lalabas din ito sa pag-uusap po itong mga kaso na to. Opo. So kumbaga sa ngayon, sir, on record siya po ay nasampahan ng kaso. Tama po ba, sir? Qualified trafficking? Yes, no bail? qualified human trafficking, no bail recommended ito. So hanggang ngayon nasa kustodiya siya ng NBI. At nakahirap namang gagawa ng istorya na ipapakulong mo yung sarili mo nang walang piyansa para lamang gumawa ng istorya. Okay po. Director Matibag, salamat po, sir. Thank you, sir.